Muli niyang inabot ang baso niya at sa pagkakataong iyon, halos masaid niya ang laman niyon. Malaki na talaga ang duda niya na may masamang epekto sa pag-iisip niya ang iniinom niyang iced tea. Kung hindi ay bakit nagkakaganon siya? Hindi naman siya tulad ni Ila na salat sa karanasan pagdating sa pakikihalubilo sa mga kababaihan. Nasa master's level na nga siguro siya kung binibigyan lang ng degree ang ganong mga karanasan. Pero bakit hayon siya at bumabalik yata siya sa pagkabinatilyo? Para naman matuliro siya ng ganoon dahil lang sa makinis na kutis at mapupulang labi. Sana wag mong masamain kung sasabihin ko ang kinis ng kutis mo, wika niya. Parang muntik pang masamid dito nang marinig ang sinabi niya. Bakit ko naman mamamasain? Pinupuri mo nga ako eh. Nauutal na sagot nito. He felt like cheering her. Good answer, anang kanyang isip. There was hope for her yet. Kumbaga sa bagay itong driver, marunong namang magmaneho ito. Kailangan lang nito ng dibdibang practice. Baka kasi idemanda mo ako ng sexual harassment. Biro niya. Tabingi at sobrang nag-aalangang ngiti ang isinukli nito sa kanya. More nachos? Alok niya. Iniumang na lang niya rito ang lagayan. Baka kung ano na naman ang mangyari sa isip niya kung susubuan uli niya ito. Napansin niya ang magandang hubog ng mga daliri nito nang kumuha ito ng nachos. Maigsi lang ang mga kuko nito. Walang manicure pero malinis ang mga iyon. Parang ang sarap hawakan ng kamay nito. Parang ang sarap mong buhusan ng dip. Sita niya sa sarili. At nang matagpuan niyang napapatitig na naman siya sa mga labi nito, ngaling-ngaling paliguan niya sa sarili niya ng nacho dip. So, tell me about yourself. Aniya nang sa wakas ay magawa niyang pabalikin sa pagtatrabaho ang daang libo yatang brain cells niyang nagwelga. Ikaw yata ang dapat kong sabihan yan, anito. Hindi ba't ikaw ang kailangan kong makilala para malaman ko kung anong asong babagay sa'yo? Pwede namang pareho nating makilala ang isa't isa. Mauna ka na magkwento. Mas gusto kong ikaw nang mauna. Mauna ka kasi. Gusto ko nang malaman ng maraming detalye tungkol sa'yo. Pakiramdam ni Ila ay nahawa na siya kay Janice. Para namang masabik siya ng ganoon na matuklasan ang mga bagay-bagay tungkol kay Miko. Hello, kailangan po kaya para ma-match ko siya sa tamang aso. Naghagilap nang siya ng makatwira niya. Okay, nagpaunlak naman ito. Tutok na tutok siya sa pakikinig. Kulang na lang yata ay mag-take down notes siya. Noon lang niya nadiskubre na ganun siya kasabik na malaman ang mga bagay-bagay tungkol dito. He seemed like a fascinating guy, the kind she would want to get to know better. Business Administration ang kursong natapos nito sa UP at mahilig ito sa lahat ng sports, partikular na sa swimming at basketball. Mahusay ito magkwento. O kaya naman ay baka talagang interesado siya sa mga sinasabi nito dahil hindi siya nababagot sa pakikinig. Maraming achievements na maituturing ito pero sa paraan ng pagsasalita nito, hindi lumalabas na nagyayabang ito. Parang ang napaka down to earth pa. At kahit kung itsura ang pag-uusapan, masasabing madaling nakakaakit ng atensyon ang mga kababaihan, hindi niya nararamdaman na naaalangan nito na makitang kasama siya. A nice guy, iyon ang sumatotal na mga impresyong nakuha niya habang nakikinig siya rito at pinagmamasdan nito. Lalo tuloy siyang naalangan na magkwento rito ng tungkol sa sarili niya. Sana lang ay makalimutan nitong mag-urirat, pero hindi pinagbigyan ng lihim na asam niyang iyon. Now, it's your turn, anito. Kailangan pa ba? Ang daya naman kung hindi, nalaman mo na lang tungkol sa akin eh, anito. Lahat na ba yun? Marami-rami na. Later on, you would get to know a lot more about me. Parang may kumiliti sa kanya sa kung saan bunsod ng ideyang magkakaroon pa ng ibang mga pagkakataon na makakasama niya ito. He started asking her questions and she ended up answering them all. Mahusay rin palang magtanong ito. Magaling ding makinig.
He made her feel that what she was saying really interested him. Hindi tuloy niya napapansin na napaparami na ang impormasyong na ibibigay niya rito. Nasa kasagsagan pa sila ng pag-uusap nang may marinig siyang tumawag dito. Maya-maya ay isang babaeng lumapit sa kanila. Matangkad ito, makinis at maputi. Kahit hindi niya titigan ng babae, matutuklasan niya iyon dahil sa halter top na suot nito, nakatero ng shorts na halos hanggang kuyukot na nitong igsi. Pero kaya namang dalhin ng babae ang attire nito. Parang hindi ito nahihiya kahit pagtinginan nito ng ibang mga nasa loob ng kainan. "Grace!" bati ni Miko rito. Tumayo ito para batiin ng babae. Hinawakan agad ng babae ang kamay ni Miko. Dinampian din ito ng mabilisang halik sa pisngi ang lalaki. Nailang siya. Hindi kaya dapat na siyang mawala sa eksena? "This is Ila," narinig niyang sabi ni Miko. "Ila, this is Grace." Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Nakangiti si Grace sa kanya. Mukhang mabait naman ito. Nakipagbatean siya rito. Muli ay umatake ang mga inseguridad niya. Kumpara kay Grace, mistulang basahan siya. Not only was the woman pretty, Grace was stylish as well. Maayos ang pagkaka-makeup nito. Amoy na amoy rin niya ang pabango nito. Bakit ba hindi siya naging ganoon? "Kaunting effort lang ang kailangan," naalala niyang sabi ni Janice. Ayon din sa assistant niya na masigasig na disipulo ni Oprah, nakakaapekto raw ang pisikal na kaanyuan niya sa nararamdaman niya. Kapag pakiramdam daw niya ay maganda siya, magaan din ang kalooban niya. Ang malaking problema nga lang niya ay malabo yatang mararamdaman niya na maganda siya. Marami na siyang nakaharap na salamin at sa tingin niya ay hindi nagsisinungaling ang refleksyong nakikita niya sa mga iyon. Hindi niya napapansin, kinikilatis na pala niya si Grace. Ngayong natitigan niya ito, saka niya natuklasan na kung tutuusin pala ay hindi ito kagandahan. Mukhang maganda lang ito sa biglang tingin. Pero dahil mega project ito at dahil na rin siguro buo ang paniniwala nito na maganda ito, ay iyon ang imaheng nakukuha ng mga nakakakita rito. "I could try improving myself," naisip niya. She had never felt the urge to do that before. O baka kahit nararamdaman niya ang pagnanais na gawin iyon, hindi iyon sapat para gumawa siya ng effort. Wala kasi siguro siyang inspirasyon. At ngayon ay mayroon? Gusto niyang pagtaasan ng kilay ang sarili niya. "Just do it." Ginaya niya ang tagline ng isang sikat na tatak ng sportswear. Wala namang mawawala sa kanya kung gagawin niya iyon. Napakunot noo siya habang pinapanood niya ang dalawa. May nalalaman pang paghimas-himas sa braso si Grace. Hindi niya alam kung anong relasyon ni Miko rito. Pero sa palagay niya ay interesado si Grace sa lalaki. Napansin din niya ang lihim na pagsulyap sa kanya ni Miko. Nakanti ang pride niya sa nabasa niyang reaksyon nito. "She's not a threat." Sawari ay sinasabi ng ekspresyon nito. "Not a threat pala ha, you just wait." Dahil doon ay lalong tumatag ang determinasyon niyang magbagong anyo. Bago magpaalam si Grace ay hinaplos pa nito ang pisngi ni Miko. "Don't be a stranger." Tila nang aakit na bilin nito. "Don't be a stranger?" Ginaya niya sa isip niya ang paraan ng pagsasalita nito. She also realized that she wanted to wring the woman's neck. Ano kaya kung pitbull na nga ang breed na irekomenda ko kay Miko? Iyong galit sa babaeng mahaharot. The fact that she was starting to feel possessive over Miko filled her with dismay. Lumabas lang sila, nagkakagaanon siya. Anong kahibangan yun? Kailangan yatang tuktukan niya ang kanyang ulo at nang matauhan siya. "Oh, paano? Alis na rin ako." Hindi pa niya gustong magpaalam. Pero ang pakiramdam na iyon ang siya ring mismong nag-udyok sa kanya na gawin iyon. "Ha? Bakit naman nagmamadali ka?" Nagdulot ng tuwa sa kanya ang sinabi ni Miko. Parang ayaw pa siyang umalis nito. "Marami pa kasi akong gagawin."
Ganun ba? Ihahatid na kita. No need. Nagawa ko magpuntang mag-isa rito. Kaya ko rin bumalik sa shop na mag-isa. Pero, wala nang pero. Okay, fine. Pero siguro naman pwede kitang sabayan sa paglabas, hindi ba? Hindi na siya kumibo. Hinayaan na lang niyang sumama ito sa kanya. Operation Turn Ugly Duckling into a Swan. Iyon ang nasabi ni Ila sa sarili niya habang nasa loob siya ng dressing room ng isang department store. Ilang damit ang pinagsusukat niya. Kung ang dating pamantayan niya ang kanyang gagamitin, hindi ang mga iyon ang pipiliin niya. Ilang na ilang siya sa simula, pero kahit paano ay nakita niyang may pagbabagong idinulot sa kanya ang mas modernong mga damit. Ilan sa mga iyon ang binili niya. Gamit ang natutuhan niya sa pagtingin-tingin sa mga fashion magazines, pumili rin siya ng ilang accessories. Sa cosmetics section siya tumuloy pagkatapos. Nasa mood na mag-demo ang sales lady ng produktong medyo pamilyar sa kanya ang pangalan. Tinuruan siya nito ng tamang paraan ng paggamit ng mga ibinebenta nito kasabay ang pagbibigay ng makeover sa kanya. Hindi siya nakarating sa level ni Angel Locsin pero umangat ng ilang puntos ang beauty quotient niya. Mula 0 ay naging 2. Napangiwing sabi niya sa sarili. Pero aminado siyang mukhang tama si Janice. Ang panlabas na anyo niya ay may malaking epekto nga sa nararamdaman niya. Magaan ang kalooban niya habang naglalakad siya palabas ng mall. Sipo lang sumalubong sa kanya pagbaba niya ng taxi sa tapat ng bahay niya. Ang kapitbahay nilang si George ang nabalingan niya. Nasa malapit sa gate ito at nagkukutingting ng mountain bike nito. Akala ko may artistang bumisita sa subdivision natin. Nakangiting sabi nito. Talaga lang ha? Sagot niya. Oh, that was so good for her ego. Artista as in si Sunshine Dizon habang siya si Bakekang? Ikaw talaga, kahit kailan hindi ka na naging karanggo ni Bakekang. Pero gumanda ka ngayon, may pinagagandahan ka ba? Mukhang nakatulong kahit paano ang pagsama niyang lumabas kay Miko. Kung dati ay sinabihan ng ganoon ay baka natameme na siya. Pinamaywangan niya ito. Kailangan bang may pinagpapagandahan para gumanda ang isang babae? Kahit yata ito ay nagulat sa reaksyon niya. Hindi naman, pero kalimitan ganun na nangyayari. Sagot nito. Guilty as charged, pero hindi niya in-acknowledge iyon. Hindi ako ganon, sabi pa niya. Kung ano man ang dahilan, magandang resulta. Anito. Salamat ha. Nakangiting ganti niya. Saka siya pumasok sa loob ng bahay. Ang saya niya. Excited na siya sa susunod na pagkikita nila ni Miko. Ang unang reaksyon ni Miko ay kusutin ang kanyang mga mata. Hindi niya kasi mapanulaan ang nakikita. Pagkatapos ng matagal-tagal ding kulitan ay napilit din niya si Ila na susunduin niya ito sa bahay nito. Handa siya magpaka-gentleman. Iyong bababa siya ng sasakyan, saka niya susunduin nito sa loob ng bahay. Ang kaso, narinig yata nito ang ugong na sasakyan niya dahil lumabas na agad ito. Kabuntot nito ang mga laagang aso nito sa paglabas ng pinto. Hindi agad niya nakilala ito. The transformation was not so great but it was a transformation nevertheless. Nakakagulat at nakakapanibago iyon. Excuse me miss, may susunduin ako dapat dyan. Ilang pangalan niya? Baka kilala mo? Salubong niya rito. Napatulala ito sa kanya ng ilang saglit. Saka ito nahulaan na nagbibiro siya. Sira, ganti nito. Sino ka ba? Sabi niya. Pwedeng makipagkilala, magandang miss. Talagang sira ka. Aba, ayos na ayos ako. No. At ikaw, lalong ayos na ayos. He gave her an appreciative glance. Wow. Hay, patawa. Itinirik nito ang mga mata. He found it cute.
Parang mas malapit na sa mga normal ang interaction nito sa kanya. She seemed to have loosened up a great deal. Mukhang mabilis matuto ito at natutuwa siya dahil doon. Hindi kaya ako nagpapatawa. Totoong sinasabi ko. Itanong mo pa sa kanila. Ang mga asong nakapila sa loob ng gate ang tinukoy niya. Nakatingin lahat ang mga ito sa kanila. Tumawa ito at masarap iyon sa pandinig na nadiskubre niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.